Magandang araw. Ano ba ang pakahulugan ninyo sa salitang true love? Siguro marami at iba't iba ang definition na maibibigay ninyo. Madali nga ba itong matagpuan? Well, ito ang sasagutin sa atin ngayon ni Janine. Si Janine ang bida sa ating kwento ngayon. Nag-iisang anak ng biyudang si Corina, si Janine. May kaya sila sa buhay. Ganun pa man, hindi spoiled si Janine. Strikta nga sa kanya si Corina. At ang madalas nilang pagtalunan ay ang kilos at itsura ng dalaga. Kilos at itsurang lalaki kasi ito. Sa isip mo, Corina, sayang ang ganda ng kanyang anak. Mabait na anak naman si Janine. Yun nga lang, may problema siya sa kanyang katauhan. Tama. Isa siyang babae na may pusong lalaki. Ngunit hindi ito matanggap ni Corina, kaya naman madalas nilang pagtalunan. Lalo na kapag nakikita niyang nabibigo ang dalaga sa kanyang mga minamahal. Naglalasing ka na naman. Ano na naman ba ang problema? Iniwan ka na ni Chona? Inis na sabi ni Corina habang papalapit sa anak. Kasalukuyan namang malungkot na umiinom ng alak si Janine. Ma, ayan yun lang ako. Gusto ko lang namang makalimot eh. Naiiyak na sabi naman ng halos lasing ng dalaga. Ano ba ang ginawa sa'yo ng babaeng yun? Sabihin mo. Ma, pakipag-break na siya sa akin. Pinagpalit din niya ako sa lalaki. Katulad din siya ni Shane. Galit na sagot ni Janine at napasuntok pa ang kamay nito sa lamesa. Sinasabi ko na nga ba, wala talagang ibubunga ang pakikipagrelasyon mo sa kapwa mo babae. Kung bakit naman kasi pinagpapatuloy mo pa rin yan? Bulalas naman ang ina sa anak. Napahalukip-kip pa ito habang nakatingin sa dalaga. Ma, pwede ba? Iwan niyo na lang ako. Hayaan niyo na lang ako makalimot muna. Sigaw pa ni Janine at muling uminom ng alak. Ganito si Janine tuwing mabibigo. Naglalasing para makalimutan ng sakit na nararamdaman. Napapabayaan ang trabaho. Hindi niya tuloy maikubli sa kanyang mami ang nararamdaman niya. Lagi namang handang makinig sa kanya ang best friend niyang si Lalaine. Bata pa lang sila, magkaibigan na silang dalawa. Kaya naman tanggap siya nito. Mas una pa nga nitong nalaman ang pagiging tomboy ni Janine kaysa kay Corina. Mabuti ka pa, Lalaine. Tanggap mo ko. Lagi kang handang makinig sa akin. Naunawaan mo ko. Hindi tulad ni Mami. Lagi na lang akong sinisermonan. Ulalas na may pagdaramdam ni Janine. Kasalukuyan silang nasa sala ng bahay ni Lalaine. Oo nga, pero nangangarap pa rin ako na magkaroon ka ng happy family. Sagot naman ni Lalaine at tiningnan pa ng seryoso ang kaibigan. Yung magkaroon ka ng asawa tsaka mga anak. Lalaine naman, di pwedeng mangyari yun. Ito na ako talaga. Sagot naman ni Janine at bahagya pang nainis sa kaibigan. Janine, hindi ka ba talaga pwedeng magbago? Tanong naman ni Lalaine sa dalaga na may nakikiusap na mga mata. Ito na ako talaga noon pa. Kaya hindi ko na mababago pa yun. Kaya nga, ito gusto kong maunawaan ni Mami. Sana, huwag ka nang gumaya pa sa kanya. Pakiusap naman ni Janine sa kaibigan. Alam mo, nauunawaan ko si Tita Corina. Nabanggit na kasi niya sa akin ang side niya. Gusto lang naman niya yung mapaputi ka. Matagpuan ang tunay na magmamalas sa'yo. Kasi naman lahat ng minahal mo mula noon, niloko ka lang. Pinirahan. Tapos ipinagpalit din sa lalaki. Mahal ka ng mami mo, Janine. Kaya gusto niya, mapaayos ka para kahit mawala siya.
hindi ka mag-iisa. Mahabang paliwanag ni Lane sa nalulungkot na kaibigan. Kaya ko ang sarili ko. Tsaka matagal pang mawawala ang mami ko. Sige na, alis na ako. Pagtatapos si Janine at naiinis na tumayo. Gusto niyang iwasan ang mga sasabihin pa ng kaibigan. Huwag ka sanang magalit sa akin, Janine. Concern lang naman ako sa'yo kaya sinabi ko ito. Hindi ako galit sa'yo. Kaibigan kita. Nasasaktan lang ako. Nasasaktan dahil kay mami at sa mga nangyayari sa buhay ko. Sige na, alis na ako. Tsaka na lang tayo mag-usap. Pupunta na ako sa opisina. Alam ko, marami na akong nakatambak na trabaho doon. Pagkatapos si Janine na mas maliwanag na ang isip. May kaya sa buhay sina Janine. May business ang kanyang mami at siya ang assistant nito. Kaya naman nasusuportahan niya ang sino mang babaeng gustuhin niya. Ngunit sa kasamaang palad, niloko lang siya ng mga nagustuhan niya. Pinirahan at ipinagpalit din sa lalaki. Mabilis din naman siyang makalimot. Ilang buwan lang, nakaka-move on na siya agad. Yun nga lang dahil ina, mas nasasaktan si Corina kapag nakikita niyang nasasaktan ang kanyang anak. Kaya gusto niya na magbago ang kanyang anak. Ibig niyang maging tunay itong babae. Magkaroon ng asawa at mga anak. Mula pa ng bata si Janine, puro lalaki na ang kanyang mga nakasama. Ewan ba niya pero wala siyang hilig makipaglaro sa mga babae. Nang maging teenager siya at tumungtong sa high school, doon niya nakilala at naging matalik na kaibigan si Lane. Wala kasi siyang assignment noong mga panahong yon. Hindi niya nagawa dahil sa lungkot na nararamdaman. Nabasted kasi siya sa isang niligawan niya. At si Lane ang voluntaryong nagpakopya sa kanya ng assignment. Mula noon, naging magkaibigan na sila. Hindi naman mayaman sila Lane. Ngunit mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. At kapag nagtatampo si Janine sa kanyang mami, kina Lane siya madalas na nagpupunta. Tanggap naman siya ng mga magulang ni Lane. Kaya naman naging matalik silang magkaibigan. Dinadamayan nila ang isa't isa kapag may problema. Hanggang sa makapagtrabaho sila ay hindi nagbago ang maganda nilang pagtitinginan. Naging magkapatid na nga ang kanilang turingan. Samantala, makalipas ang ilang buwan, muli ngang nagbalik sa dati si Janine. Bumalik ang kanyang sigla sa pagtatrabaho. Bagay na ikinatuwa naman ni Lane at ni Corina. Minsan, habang namimili sa mall si Janine, nabangga siya ng isang babaeng nagmamadali. Nahulog ang panyo nito. Kaya naman agad niyang tinawag ang pansin ng babae upang ibalik ang panyo nito. Nang humarap ang babae sa kanya ay muling naakit si Janine. Nakita niya kasing maganda at sexy pala ito. Kaya naman agad niyang inalama ang pangalan at number ng dalaga. At nalaman niyang Charmy pala ang pangalan ng babae. Ibinigay naman ng dalaga ang number niya kay Janine. At doon nagsimula ang madalas nilang pagtatawagan at pag-text. Hindi nagtagal, niligawan niya si Charmy. Oh my gosh, sabi ko na nga ba gusto niya ako eh. Nakangiting bulalas ni Charmy sa sarili. Kasalukuyang nakatingin siya sa mga bulaklak at chocolates na ibinigay sa kanya ni Janine. Pero hindi ko naman siya type. Ayoko nga sa tomboy. Pero pwede ko siya magamit para matupad ang mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Nakangiting pagtatapos ni Charmy habang nabubuo sa isip ang isang maitim na balak. Dahilan upang agad niyang sagutin si Janine. Tuwang-tuwa naman si Janine. Buong akala niya na mahal siya ni Charmy. Wala siyang kamalay-malay na gagamitin din siya ng babae. Ikinagalit naman ni Corina na malaman na muling may girlfriend ang kanyang anak. Yan talagang kaibigan mo, walang pagkadala. Lagi na lang naghahanap ng sakit ng damdamin. Galit na bulalas ni Corina kay Lane. Kasalukuyang nasa bahay siya ng dalaga upang dalawin ang kaibigan. Siguro,
Dapat ko na talagang gawin ang iniisip ko. Ano pong iniisip yun, tita? Nagtatakang tanong naman ni Lane. Ipakakasal ko siya sa anak ng business partner ko. At mangyayari ito kahit paayaw niya. Mariing pagtatapos ni Corina. Ganun na lang ang galit at pagtutol ni Janine nang malaman sa ina ang ibig mangyari nito. Kaya naman upang makatiyak, hindi na pinapasok pa ni Corina sa kanilang kumpanya si Janine. Ikinulong niya ang anak sa silid nito. Hindi naman alam ni Charmy ang mga nagaganap. Inilihim ito ni Janine sa kanya. Ayaw kasi nito na bigyan ng problema pa ang kanyang jowa. Kailangang makaalis ako rito. At kapag nakaalis na ako, hindi na ako babalik dito. Sorry, Mommy. Pero ikaw na rin ang nagtulak sa akin para lumayo sa'yo. Galit at puno ng pagdaramdam na bulalas ni Janine sa sarili at isang plano ang kanyang naisip. Kinausap niya si Corina. Nagpanggap siya na payag na siya sa ibig mangyari ng ina. Tuwang-tuwa naman si Corina. Hindi na niya ikinulong pa sa silid ang anak. Kinausap ni Corina ang kanyang kaibigan upang mamanhikan na. Bagay na sinamantala naman ni Janine. Tumakas ito at agad na nagpunta kina Lane. Best friend naman, hindi mo dapat na ginawa yun. Tiyak na masasaktan si Tita Corina. Bulalas ni Lane nang makita ang kaibigan. Lane naman, anong gusto mong mangyari? Sundin ko si Mami? Hindi pwede yun. Si Charmy lang ang mahal ko at siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. Galit na sabi ni Janine at napahalukip-kip pa ito. Kaya ipagpapalit mo na sa kanya ang mami mo, ganun ba? Tanong na tila nanguusig naman ni Lane. Kasalanan ni Mami. Tinulak niya ako para gawin ko ito. O sige na, alis na ako. Ayokong abutan pa ako ni Mami rito. Pagtatapos ni Janine at agad nang iniwan ang kaibigan. Bakit nagawa ito sa akin ng inyong apo, Mami? Bakit? Lahat naman ginawa ko para mapalaki siya ng mabuti, ng maganda. Pero nagawa pa rin niya akong suwayin. Luha ang bulalas ni Corina kay Zoila. Si Zoila ang mami ni Corina. Hindi ko rin akalaing magagawa ito ng aking apo. Pinahiya niya tayo. Malungkot namang sagot ni Zoila. Hahanapin ko siya. At ibabalik ko siya rito. Galit na sagot ni Corina. Wag na. Lalo nang lalala ang inyong hidwaan. Idalangin na lamang natin sa Diyos na sana ay pagliwanagin niya ang isipan ng aking apo. Pagtatapos ni Zoila at inakbayan pa ang lumuluhang anak. Sinabi naman ni Corina sa kanyang kaibigan ang mga naganap. Humingi din siya ng paumanhin sa mga ito. Samantala, naghanap ng matitirhang bahay si Janine at hindi naman siya nabigo. Isang apartment ang nakita niya. Bagamat hindi malaki, maayos at maganda naman ito at fully furnished pa. Ito ang pinakamaliit sa maraming paupahang apartment ni Tyrone Enriquez. Hindi na ipinagtaka pa ni Janine na ipinaupa sa kanya ni Tyrone ng mura ang apartment na yon. Natalo siya ng tuwang nararamdaman niya, kaya naman agad niyang kinuha ang apartment. Dito na niya pinapunta si Charmy. Hindi alam ni Janine ay lihim siyang sinusubaybayan ni Tyrone. Samantala, tuwang-tuwa naman si Charmy nang muling makita si Janine. Umarte ito na miss niya ang dalaga. Matapos ang ilang sandali nilang yakapan ay niyaya na niya itong kumain. Ayaw niyang lumalim ang kanilang lambingan. Hindi niya kasi type talaga ang ganito. Pagkatapos kumain ay unti-unti na niyang dinramahan si Janine. May paiyak-iyak pa ito. Hiningan niya ito ng malaking halaga para umano sa pag-abroad ng kanyang ate. Dahil paniwalang paniwala, agad naman siyang binigyan ni Janine ng malaking halaga. Ang hindi niya alam, yun na ang huling pagkikita nila ni Charmy.
Dahil mula noon ay hindi na niya nakontak ang dalaga sa number nito. Hindi na rin niya nakita ito sa tinitirhan nito at sa halip, isang breakup letter na lang ang nakarating sa kanya. Doon niya nalaman na hindi pala siya talagang mahal ni Charmy. Na si Charmy ang tunay na mag-a-abroad at wala itong ate. Ganun na lang ang sakit ng damdamin na nadama ni Janine. Isipin pang nagawa niyang iwan ang kanyang mami para kay Charmy. Niyaya niyang makipag-inuman sa kanya si Tyrone. Kahit hindi umiinom, sinamahan pa rin siya ng gwapo at maginoong lalaki. Ang hirap sa'yo, Tyrone. Dinadaya mo ko eh. Sabi ng lasing na si Janine pagkatapos uminom muli ng alak. Bakit naman? Kasi ako lang ang nalalasing. Sagot pa ni Janine. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako umiinom. Pero handa akong pakinggan ka sa lahat ng mga sasabihin mo. Masama ang loob ko eh. Kasi minahal ko si Charmy. Niyo ko si Mami para sa kanya. Yung pala manggagamit din siya. Galit na sabi ni Charmy at naipukpok pa nito ang basong walang laman sa mesa. Easy ka lang. Saway naman ni Tyrone sa dalaga at bahagya pang tinapik ito sa balikat. Hindi mo ba naitatanong sa sarili mo kung bakit nangyayari sa iyo yan? Dugtong pa ng lalaki at tumingin ng seryoso sa mga mata ng dalaga. Ano naman ang ibig mong sabihin? Tyrone ha? Kung yang sasabihin mo, patulad ng sermon ng mami ko, huwag mo nang ituloy. Nauutal at galit na sabi ni Janine. Naikumpas pa nito ang kinuyom na palad. Ang sakin lang naman, baka kaya nangyayari sa iyan para ma-realize mo na babae ka at lalaki ang talagang para sa iyo. Mahinahong sagot naman ni Tyrone. Tumigil ka nga. Katawan ko lang ang babae. Pero ang puso ko lalaki. Lalaki ang gusto nito. Maring sabi ng dalaga at itinuro pa ang kanyang puso. Para namang nasaktan si Tyrone sa narinig. Huwag kang magsalita ng tapos. Baka magulat ka na lang isang araw. Nagbago ka na. Lalaki na pala ang gusto mo. At ang lalaking yun, ako pala. Biro ni Tyrone at kinindatan pa ang dalaga. Hindi naman nagustuhan ni Janine ang birong yun ng binata. Kumalukip-kip siya at nagsabi, Hoy, Tyrone, umayos ka. Hindi porke ikaw may-ari ng tinitiran ko, papatulan na kita. Hindi tayo talohoy. Mariing sabi ng dalaga at itinuro pa ang binata. Matapos yon ay muling lumagok ng alak. Makaraan ng ilang sandali ay pinaalis na niya si Tyrone at nagpahinga na siya. Mula naman noon, lalong naging malapit si Tyrone sa dalaga. Naging maalalahanin siya at masikaso dito. Bagay na lihim namang ikinatawa ni Janine. Kahit kasi siya lasing noon, alam niya ang mga pahiwatig sa kanya ng binata. Ngunit nagulat siya nang isang araw ay bigyan siya ng bulaklak at chocolates ng binata. Nagtapat ng pag-ibig si Tyrone kay Janine. Nakadama naman ng pagkainis si Janine sa binata. Kaya naman itinapon niya ang bulaklak at chocolates sa basurahan na ikinalungkot naman ng binata. Ganun pa man ay hindi tumigil si Tyrone sa panunuyo kay Janine. Umaasa siyang sa matyaga niyang panunuyo at sa paghiling kay Lord ay magbabago ang dalaga. Mababago niya ito. Ngunit sa isang sulok naman ng puso ni Janine ay nakadama siya ng tuwa sa masugid na panliligaw sa kanya ni Tyrone. Sa isip niya, masarap din pala ang maligawan. Ang panliligaw na yon ni Tyrone sa dalaga ay hindi nalingid sa mga tao sa paligid. Lalo na kay Bembol na may gusto rin pala kay Janine. Wala yan.
Hindi mababago ni Tyrone si Janine. Ako lang ang makapagpapabago sa kanya. Medyo lasing na pagyayabang ni Bembol habang nakikipag-inuman sa mga barkada nito. Isang gabi, palihim na pinasok ni Bembol ang silid ni Janine. Sinira niya ang screen ng bintana ng silid nito at marahang pumasok doon. Ngayon, wala nang makahahadlang pa sa gagawin ko. Sigurado nang magiging akin ka, Janine. Tingnan ko lang kung hindi ka magbago sa gagawin ko sa iyo. Tumatawa at mayabang na sabi ng binata sa sarili habang marahang tinatanggal ang mga damit na suot. Hinaplos niya ang dalaga na ikinagising naman ni Janine. Manlalaban sana ito, ngunit agad siyang tinutukan ni Bembol ng patalim. Nabigla at natakot naman ang dalaga. Iibabawan na sana ni Bembol ang dalaga nang biglang bumukas ang pinto ng silid nito at iniwan noon si Tyrone. Agad niyang sinuntok si Bembol, ngunit hindi niya napansin ang patalim na dala nito, kaya naman nasaksak siya ng binata. Agad namang nagsisigaw si Janine. Waring nataranta naman si Bembol, naisip na mayamang lalaki ang kanyang nabangga. Kaya naman, mabilis pa sa 4:00 na tumakas ito. Sa tulong ng mga taong rumisponde ay nadala agad si Tyrone sa ospital. Habang si Bembol naman ay nadakip at nadala sa presinto. Parang lumambot naman ang puso ni Janine ng mga sandaling yon. Awang-awa siya kay Tyrone, lalo na nang makita niyang duguan ng binata. Sa isip niya, may lalaki palang maaring magmahal sa kanya ng ganun kalalim. Dito na niya naisip na tawagan si Lane. Gulat na gulat namang namangha ang kaibigan sa mga nalaman nang magkita sila, habang hindi rin maiwasan na matawa ito. Wow, best friend! Ang haba ng hair mo, ha? Meron ka palang lover na superhero. Tumatawa at kinikilig na panunukso nito kay Janine. Lumuluha noon ang dalaga. Lumuluha siya dahil para bang ayaw niyang mawala sa kanya si Tyrone. Nais niyang magpasalamat sa binata. Nakaligtas naman si Tyrone sa panganib na yon. At nang magkamalay siya ay si Janine agad ang kanyang nakita. Kaya naman kahit masakit pa rin ang sugat ay hindi niya mapigilang matuwa. Dito na nagpasalamat si Janine sa binata. Mahal kita. Kaya ako ginawa yon. Sabi ni Tyrone habang may namumungay na mga matang nakatitig kay Janine. Noon pa, gusto na kita. Kaya lang hindi kita maligawan dahil iniiwasan mo ang lahat ng gustong lumigaw sa iyo. Kaya nga, dapat na ako sa mga magulang ko. At naisip nilang tulungan ako. Kaya kinausap nila si Tita Corina. Pagtatapat ni Tyrone na ikinagulat ni Janine. Oo, Janine. Ako yung lalaking gustong ipakasal sa iyo ni Tita Corina. Nanlaki ang mga mata ni Janine nang marinig yun. Di yata't si Tyrone pala ang mapapangasawa niya. Pero tumakas ka naman. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Hinanap kita. At parang pati si Lord tinulungan din ako. Kasi nagkataon na doon ka nag-inquire sa isa sa mga paupahan ko. At nagkataon din na nandun ako. Kaya naman hindi ko na pinalagpas ang mga sandaling yon. Binabaan ko ang upa para doon ka na lang mangupahan. At nagtagumpay naman ako. Mahabang pagtatapat ni Tyrone. Halos mapatulala naman ang dalaga sa mga narinig. Pero paano mo nalaman na nasa panganib ako ng gabing yun? Nagtataka naman niyang tanong. Narinig kong pagyayabang ni Bembol sa mga barkada niya. Kaya mula noon, sinubaybayan ko siya. Pati nga, nahuli ko siya. Nasaan na nga palang mukong na yun? Nakakulong na. Kinasuhan ko na siya. Kakasuhan ko rin siya. Di biro yung ginawa niya, sinaksak niya ako. Pagtatapos ni Tyrone. Mula naman noon ay naging magaan na ang loob ni Janine sa binata. Inalagaan niya ito hanggang sa makalabas ng ospital.
Matapos yun ay naisip niyang umuwi na ng kanilang tahanan at humingi ng tawad sa mami at lola. Corina, halika madali! Narito na ang apo ko! Masayang tawag ni Zoila kay Corina nang makita ang apo. Agad na bumaba si Corina ng hagdan nang marinig yon. Mabilis naman siyang sinalubong ng anak at lumuluha itong yumakap sa kanya. Humingi siya ng tawad sa ina at nagkaayos nga silang tatlo. Doon na ipinagpatuloy ni Tyrone ang kanyang panliligaw sa dalaga. Mula noon ay nagkaroon na nga ng malaking pagbabago kay Janine. Hindi na ito nakikisalamuha sa mga lalaking barkada niya noon. At sa tuwing dumadalaw si Tyrone ay nag-aayos na ito. Nagpupulbo, nagpapabango at naglalagay ng bahagyang lipstick. Ewan ba niya pero parang masaya siyang gawin yun. Bagay na ikinatuwa naman ni Corina at Zoila. Hanggang sa matagpuan na lang ni Janine ang kanyang sarili na umiibig na sa binata. Tama, tinanggap niya ang pag-ibig ni Tyrone. 1 taon pa ang lumipas bago siya pumayag na makasal sa binata. Nais niya kasing matiyak na tunay na ang nadarama niyang pag-ibig sa binata. At nang matiyak niya yon ay pumayag na nga siyang makasal sila ni Tyrone. Isang ingranding kasalan naman ang ginanap. Tuwang-tuwa si Corina. Dahil sa wakas ay natupad ang kanyang pangarap para sa kanyang anak. Ngayon ay hindi na ito mag-iisa pa. Maligaya ngunit halos hindi pa rin makapaniwala si Janine. Sa isip niya, maari pa rin palang magbago ang isang tomboy na tulad niya. Maari pa rin palang makahanap ng true love. I'm very, very happy, honey. Ngayon, aking-akin ka na at makakasama na kita habang buhay. Malambing na sabi ni Tyrone sa asawa habang hawak ang kamay nito. Nakaupo sila noon sa isang bench ng isang magandang resort para sa kanilang honeymoon. At waring maging ang bilog na buwan ay sinasaksihan ang kanilang honeymoon. I've been loving you for so long, alam mo ba yun? Patuloy pa ni Tyrone sabay halik sa pisngi ng asawa. Salamat, honey. Hindi ka sumuko. Inunawa mo ko. Hinanap at matyagang hinintay. Nakangiting sagot naman ni Janine. Yun ang tunay na pag-ibig, honey. Hindi sumusuko sa mga hadlang. Handang umunawa at matyagang maghintay. At ganun ang pag-ibig ko sa'yo. Pagtatapos ni Tyrone, sabay masuyong hinalikan ang mga labi ng asawa. Mabilis na lumipas ang 7 maliligayang taon sa buhay ng mag-asawa. Sa mga panahon yun ay pinagkalooban sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. At heto nga ngayon, masayang gumagayak ang kanilang pamilya patungo sa Recognition Day ni Junior, ang panganay ni Tyrone at Janine. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Shout out nga po pala kina Pepito de los Santos, Gladys Aliado Salcedo, Annalyn Baulita, Thurman Marasigan. Maraming salamat po sa inyo. At sa atin pong mga tagapakinig, sana po ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating pong YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.